ang tunay na puno ng ubas. Pakinggan po nating mabuti ang nilalaman po nito at pakinggan din po natin kung ano po yung mga aral na nakapaloob po dito sa ang tunay na puno ng ubas. Ganito po ang sinasabi sa ating banal na aklat. Ako ang puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakapit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga sanga ko, ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong inibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo iinaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hihingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakalob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ito ho yung nilalaman na ang una hong tinungay natin sa chapter 15 ng ating banal na aklat sa Juan, ang tunay na puno ng ubas. Nakapaloob ang mahalagang mensahe na tungkol ho sa salita ng Diyos. Dito ho ay tinitingnan ho natin kung tayo baga bilang Kristiyano, makapakinig tayo ng salita ng Diyos, ito ho ba'y namumunga sa ating pagkatao? Ito ho ba'y nakikitang na itatransfer natin sa iba upang pakinabangan nila? O tayo ho'y matapos makapakinig, tumama sa ating tenga, sa kabila lumabas? Ang mahalaga yung pinupunto ni Kuya Joron, yung attachment natin sa Diyos. Yung ating attachment sa Diyos, ang isang tao kasi, kapag ka tayo'y hiwalay sa Diyos, araw-araw, yung wala kang din ni Diyos, yung ikaw hindi ka marunong magmahal sa iyong kapwa, pang sarili mo lamang ay iyong inaasikaso, ay ang sabi nga ng ibang mga napapakinggan ko, pagka ikaw ay hindi marunong kumalinga sa iyong ng tao, para walang Diyos yan. Kalimitan, nakakapakinig ka ng mga ganun salita para ka namang walang Diyos Yan, ang kalimitan na napakinggan natin. So, ang ibig sabihin rito, tayo sa ating pang-araw-araw na buhay bilang tao, kailangan ho'y nakasalig tayo sa mga aral ng Diyos upang hindi tayo maligaw. Kuya Ben, at paano po ninyo mabibigyan ng puwang ang aral na ito para lalong maunawa ng ating tagapakinig? Kuya Men, masyadong napakahaba nitong ating binasa at napakalawak
kung ito po ay ating bibigyan ng diin sapagkat sa haba nito ay may mga puntos na dapat nating makita at ating pong mapagnilayan. Sa ating pong pagtitingin nitong ating binasa, napakahalaga rito yung tatlong bagay, yung pag-ibig, pag-asa, pananampalataya. Palagi ito yung palasak, pero pag binigyan natin ng diin, may dapat tayong hanapin. Ano po yung mga dapat nating hanapin? Una, ang sabi ng ating Panginoon, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Itong bagay na ito, paano mananatili? Siya rin ang sumasagot Siya rin ang may kasagutan kung paano mananatili. Yung salitang manatili kayo sa akin, nasa chapter 15 verse 4, matatagpuan nyo kagad yung kasagutan doon sa verse 10. Ang sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Yung tama yung sinasabi mo kanina, Kuya Men, napakabigat yung ugnayan upang manatili. Sapagkat ang tinatalakay ng Panginoon dito, yung ugnayan ng Diyos at ng ugnayan ng bawat isa sa atin. Ano ang nag-uugnay sa atin? Ang nag-uugnay sa Diyos at sa atin ay pag-ibig. Napakaliwanag yung sinasabi ng ating Panginoon Pagkatapos nun, makikita naman natin doon, ibalik natin doon sa verse 7, mayroong isang sinasabi siya na makakamit mo. Makakamit mo yung gantimpala. May gantimpala Hindi lamang pala yung pananatili mo yung gantimpala na nananatili ka sa Kanya, kundi may isang gantimpala kang matatanggap. Ano yung sabi niya? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Yung mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon ay napakalinaw na may mga dapat tayong malaman na dapat gawin. Yung dapat gawin ay nandito rin. Paano mag-ibigan kayo? Paano nga naman mararamdaman ng Panginoon pa yun kung hindi na natin gagawin sa ating kapwa? Kaya may utos siya mag-ibigan kayo upang maramdaman ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng inyong kapwa. Paano nyo ibigin? Ang pag-ibig kasi hindi lang naman ito by words Hindi masasabing nagmamahal ka sa iyong kapwa kung hindi mayroon itong kakibat na pagkilos. Mayroon itong kakibat na paggawa upang mabuo ang pagmamahal. Ngayon, pag ito po ay sinuri natin ng husto, ay papasok dito yung doktrina ng Santa Iglesia Katolika. Sapagkat ang pagkakatatag ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ng ating simbahan dahil sa pag-ibig ni Jesus o pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Bakit kinakailangan pang magtayo ang Panginoon ng Santa Iglesia? Bakit kinakailangan pa siyang magtayo ng simbahan? Bakit kinakailangan pa niyang itagubilin? Upang wag maiwalay, upang maunawaan ng sambayanan na siya ang tanging nating pag-asa, na siya ang dapat nating panampalatayanan sa pamamagitan ng Santa Iglesia. Bakit, paano natin masasabing ito yung pag-ibig? Sa pamamagitan ng Santa Iglesia, ng kanyang pangangaral, sa pamamagitan ng mga sakramentong itinatag ni Jesus, nang dahil dito sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya ito sa sambayanan, na siyang gagabay para ikaw ay manatili sa puno, para ikaw ay manatili sa ating Panginoon. Kaya makikita po natin, paano niya ibinibigay yung kanyang pag-ibig. Ibinibigay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod sa Ama. Kinakailangan may pagsunod sa Ama, at kung habang sumusunod ka sa Ama,
dapat ang sambayanan sumusunod din sa kanya upang ang ugnayan ay napakaganda. At mararamdaman lang po natin kung tayo ay